Simula na tayo mag-prepare sa ating hapunan. So, ito na yung patatas na gagawin nating chips. So, drinin ko na siya. And then, ipapat-dry lang natin siya. So, ano pa naman dito? 3:25 pa ng hapon. Pero gusto ko kasi na gusto kong i-achieve sa chips natin is yung ano pa, crispy outside and fluffy inside. Iba din talaga kasi yung lasa sa chips na fried sa oil compare sa nilagay mo sa oven. Mas masarap pa din talaga yung fried sa oil. Pero dahil pa-healthy tayo, so lagay natin sa oven. So, I'm just patting dry. So, lalagyan ko siya ng oil. Hindi masyadong marami, but enough pa na makot sila. So, kung may curious dyan, isi-share ko sa inyo kung bakit nilagyan namin ng wall around the swimming pool para to make it more private and para na din, hindi siya masyadong vulnerable. Kasi yung enclosure mga palangga, ano kasi siya, vulnerable talaga siya sa hangin. There are one time na sobrang lakas ng ulan at hangin dito sa UK. And to the point talaga, yung isang section ng enclosure sa gilid ha, natanggal siya, din tapos yung enclosure na ganun-ganun siya, oh. Hindi naman siya masyadong nagsiswing talaga, but makikita mo talaga ba na may movement yung enclosure. And that time, we were so worried kung kakayanin ba ng enclosure. So that's why, sinabi ko kay Mr. na it's better na we need to address this kasi you never know, baka mangyari ulit to at hindi kayanin ulit ng enclosure natin. So that's why nilagyan ng wall para to ano siya ba, to shield from the wind. Kasi dito talaga sa amin sobrang windy, and kung matagal na kayo nanonood sa akin, sinasabi ko to sa inyo na sobrang windy dito sa amin, and yung mga prutas natin, yung mga bunga, nalalaglag talaga dahil sobrang lakas ng hangin. Palagyan ko siya ng asin. And that's it. See you later. So, itong chicken wings natin, minarinate ko siya overnight. So, hopefully, yung lasa nito manuot talaga ng bonggang-bongga. Yan ang table. Think about it. Set-aside muna natin ito kasi magpapabot. And then yung natirang sauce, we're just gonna keep it for now, and then i-base natin mamaya yan sa chicken. Ito na yung patatas, so ready na siya. Yeah, we're ready, Han. Nandito na din yung ating chicken wings. Yan. So, kain na muna kami mga loves, ha. Enjoy, mister. Ito na mga loves. So, diba? So, kahapon, yung nagawa ni Kuya doon pa lang. So, ngayon, here and to there. Sobrang bilis talaga ni Kuya. So, tapos siya. So, tapos na siya. 2 araw lang niya itong tinarbaho ba? You could have to play your wolf.
No, I'm just checking my blueberries. Madami-dami yung bunga ng ating blueberries, mga loves. I'm not touching. Don't talk to me like a kid. Oh, it's been washed, mga loves, so we cannot walk over there. You see all your blueberries? Yeah. There's plenty, isn't it? Right. Sampay tayo kasi maganda yung panahon. So, naglaba ako ng mga bed sheets. Umalis saglit si Mr. Nag-shooting. That's nice and warm. Yung ating mga orchids, mga palangga, ito repot them kasi I don't know why, but tingnan nyo, they're not looking healthy. Yan, so iriripat ko sila. So, meron akong compost dito, and then meron tayong sawdust. So yan yung ating i-mix sa compost.
Ayan na mga loves. Tapos na tayo mag-repotting. So we're gonna take them inside and we'll have lunch. Look at this. Cherries. Sarap nito. Naghugas ako mga palangga para kainin ko. Kainin ko yung cherries. Pinakita ko to sa ate ko. Sabi niya, oh, may lumboy pala sa inyo. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog sa lumboy. Pero sa probinsya, meron kaming lumboy. And it's very similar mga palangga. Medyo maliit lang ng konti dito. Pero yeah, sabi niya, lumboy daw. Sabi ko, boy, hindi yan lumboy. Cherries yan. Ikaw ha? Kasi nung bata pa ako, ay naku, yung mga cousins ko, pangunguha ng lumboy, bayabas, yan yung hilig namin noon. Anyway mga loves, ang bilis-bilis talaga ng panahon mga palangga ba? Kasi alam nyo, yung ate ko na nasa Singapore, kasi mag-almost 1 year na siya doon sa Singapore, and next year matatapos na yung kontrata niya. And pwede na siyang umuwi, and she can decide whatever she wants. It's so good. Pero meron akong question sa inyo mga palangga. Kasi hindi ko din alam and naguguluhan din ako sa ate ko. Once na matapos yung kontrata ng ate ko, kailangan ba talaga umuwi sa Pilipinas or pwede na siyang magtuloy-tuloy doon sa Singapore? What I mean by that is, hopefully, pinagpipray ko na i-renew siya ng kanyang amo. Kasi mabait talaga yung amo niya mga palangga. Hindi siya inaabuso, hindi siya sinasaktan, hindi siya, you know, hindi siya minamaltrato ba, pinapakain siya ng maayos. Which is, as OFW, yan yung mga hinahangad natin na amo, di ba? So, pinagpipray ko na i-renew siya sa kanyang amo. And if i-renew sa kanyang amo, pwede na ba siyang hindi umuwi sa Pilipinas at ipagpatuloy niya yung 2 years of contract? Kasi, ang sabi talaga niya na kailangan daw talagang umuwi sa Pilipinas. Sabi ko naman, I think it's up to you kung kailangan mo umuwi or hindi. Pero I'm not sure din ha, kung batas ba talaga yan ng Singapore or depende yan sa employer, depende yan sa'yo. So comment down below kung ano ba talaga. Kung i-renew siya sa kanyang amo, pwede na ba siya magtuloy-tuloy sa pagtatrabaho doon. Kasi sinasabi din kasi niya mga palangga sa akin na wala pa siyang ipon. So, sabi ko sa kanya na kung gano'n, na wala ka pang ipon, di mas mainam na hindi ka muna umuwi once na matapos yung kontrata mo. And sana, i-renew ka ng amo mo para tuloy-tuloy na. Kasi alam mo sa sarili ko, pag umuwi ka sa Pilipinas, gastos dito, gastos dyan. Pero sabi talaga niya na, kailangan daw umuwi ka sa Pilipinas and then maghanap ulit ng employer or something like that. So, I don't know. Comment down below mga palangga kung ano ba talaga. Pero meron lang akong feeling mga palangga ha. I don't know if I'm so negative, but I got the feeling na pag matapos na yung kontrata ng ate ko, hindi na siya babalik. It's her choice. Kasi binigyan ko na siya ng chance. I've helped her. Kasi sinabi ko sa kanya na you need to think through about this. Kasi yun na nga, next year na, matatapos na yung kontrata mo. So before matapos yung kontrata mo, 6 months before matapos yung kontrata mo, you need to think what are you going to do. Kasi isipin mo ngayon, yung mga anak mo,
lumalaki, and of course, lumalaki din yung gastusin. Sinasabi mo na nga na wala ka pang ipon kasi palagi kang napapadala sa Pilipinas. How much more na mag-college yung mga anak mo, and how can you sustain their education, di ba? So, yun yung sinasabi ko sa kanya. At yung partner mo, wala pa ding trabaho. Kaya, ayaw mo. Doon. Yan. Anyway, balik tayo sa ate ko. And yeah, it is a hard decision for her to make, mga palangga. But I want her to see kung ano yung gusto ko ipakita sa kanya ba. She needs to think hard despite na pagod ka, despite na malayo ka sa pamilya mo, but in the end, mabibigyan mo ng magandang future yung mga anak mo. But yeah, it's up to her in the end of the day.